So yun, Happy New Year sa inyong lahat mga parekoy. Kumusta kayo lahat at kumusta naman yung mga amplifier ninyo? Hindi ba nasunog sa magdamagang kantahan at tugtugan? So ngayon parekoy re-review tayo ng isang amplifier na ang model ay ito EB302 BT. Ang brand ay DB Audio. So para sa mga may alam na sa video ito at mga hindi interesado dyan, pwede na kayong umalis. Mga parekoy. So bago ang lahat parekoy, i-review ko muna tong harap at likod ng amplifier na to. Kasi bihira lang ang nagre-review ng ganitong klaseng amplifier na EB302 BT. Ayan. So ito yung harap niya mga parekoy. Ayan. So dito meron siyang mga tone control. Meron siyang bass, mid, treble at saka balance sa left and right na channel. Tapos may LED display pa siya. So may mga button siya. Meron siyang FM scanner, play and pause, backward and forward. Yan. So para to sa para sa may FM kasi ito may gusto mong umatras pa sa channel, gusto mo ring umabante para sa channel ng FM. Pwede rin siguro to volume. At meron siyang repeat kung gusto mong i-repeat yung music. At meron din siya itong input na pwede siya Bluetooth, SDFM at USB. So ito yung main volume ng mga parekoy, master volume niya. Ito meron siyang button para sa X-Bass at meron din siyang input selector. Ito input selector, meron siyang CD, DVD, PC audio, tape at saka Bluetooth at mga ano pa dyan. So dito naman parekoy, meron siyang mga tone control para sa mic. So echo, mic treble, mic bass, mic 3 volume, mic 2 volume, mic 1 volume. So bali tatlo yung saksakan ng mic niya. So meron siyang kanya-kanyang volume. So dito ito yung power on off na switch niya. So punta tayo sa likod. So ito yung likod niya mga parekoy. Dito may nakalagay sa model EB302. Ito yung model niya. Tapos stereo karaoke power amplifier, yung mga serial number niya. So meron pa siyang mga caution dito. Yung bawal gawin. So since na may FM siya, ito yung antenna niya, FM antenna. Meron din siya ditong pwede ditong lagyan ng equalizer. So equalizer in, meron din siyang equalizer out. Ayan. So input ng equalizer yan. So dito ito yung mga audio input niya sa mga source ng audio. Dito ka lang magsasalpak. Yan sa may MP3 tip. Yan yung mga ganon. So dito ito yung mga speaker terminal niya. Meron siyang left and right channel, the speaker A and the speaker B. So bawat channel mayroong dalawang terminal. Yan. So bali 4. So ito naman yung cooling fan niya. So ito yung humihigop ng maiinit na hangin doon sa loob, mula doon sa loob, hihigop niya palabas para hindi init yung loob ng amplifier. So meron siyang extra outlet o meron siyang saksakan na 300 watts ang max. So ito yung power cord niya mga parekoy. So ngayon parekoy, dito sa kanyang cover meron nakalagay na 1200 watts times 2 peak music power output. So malalaman natin yan kung ang peak music power output na to ay totoo. Yan. So titingnan natin yung loob. So ito pa rin ko buksan na natin. So yan mga parekoy, nabuksan na natin. So marami pang alikabok yan, no? Medyo matagal ko na itong hindi nabuksan. Kaya ako binuksan ito mga parekoy kasi lilinisin ko na rin para mawala itong kasi kadalasan itong mga alikabok na nasa loob is ito yung dahilan ng pagiging makalawang. Ayan. So ito na parekoy yung loob niya. Yan, loob ni EB302 na DB Audio.
So ito yung transformer niya. Ito yung capacitor niya, dalawa. At meron siyang 4 na transistor. So bawat channel, meron siyang tagi-isang pares lang. So ito, sa right channel, ito sa left channel, ganon. So tagi-isang pares lang, meron siyang 4 na transistor. Yan. So silipin natin yung transformer niya. Kung bagay ba siya sa nakalagay dito na 1200 watts na PPO. So ito na pare ko. Ewan ko kung kita nyo ba yan. So meron siyang 27027 volts. Ito pare ko, ito 27027 volts na power supply sa kanyang transformer. Ang capacitor naman niya, dalawa. Mayroon siyang focus natin, hindi makakuha ng camera. Mayroon siyang, teka muna. So yan mga pare ko, yung dalawang capacitor niya, meron siyang 4700 microfarad by 50 volts. Dalawa yan mga pare ko. Ayan. So yung mga transistor naman niya na 4, mahirap maipasok yung camera. Basta ano yung pare ko, nung nabuksan ko to nung una, Toshiba yung tatak niya. Toshiba, hindi ko lang maninag kung ano yung number niya ng Toshiba. Basta 4 yan mga pare ko, 4 na piraso, tig-isang pares bawat channel. So dito naman, ito yung tone control niya sa mid, bass at treble. So ito yung bass, ito yung mid, treble, at saka yung balance na. Yan, itong part na to. Ito yung mga wirings niya sa LED display. Dito yung mga main volume niya at mga selector. At ito sa ilalim, ito yung mga sa mic niya, para sa mic. Yan. At itong tatlo na to, itong box na to, ito yung salpaka ng mic. Itong tatlo na to. Yan. So ito yung heatsink niya mga pare ko, medyo manipis pero okay naman yung heatsink niya. So ito yung main board niya. Yan. Yung main board niya. So ito yung mga inputs niya. Ito yung salpakan dito. Yan. So dito kayo mag-i-input ng audio. So ito yung cooling fan niya. So isa lang yung exhaust fan niya. Ito po ay 12 volts lang na supply galing dito. Yan. 12 volts po yan. At ito yung supply niya na 220 volts. Papunta ito sa transformer. So once again pare ko, ang supply niya is 027 volts lang. So medyo malayo yung nakalagay dito na 1200 watts na peak music power output, pero pinapayagan na to sa market ng ganito. Pinapayagan na to. So okay lang yan. So nasa sa atin pa rin kung paano natin. So wag po tayong magbase dito sa nakalagay. So magbase po tayo sa loob ng amplifier. Hindi porket po na magandang tingnan ng labas, malakas na, maganda na, at matibay. Ayun. So magbase po tayo sa loob niya, lalo na sa transformer niya, yung power supply niya, kasi ito yung nagsusupply ng kanyang buong board, kung gaano kalakas ang isang amplifier. Pero para sa akin, kasi halos higit 2 taon ko na itong ginagamit, okay naman siya. May kalakasan rin, may bubuga rin. Kung sa tibay naman, masasabi ko rin matibay rin, kasi yun nga, 2 taon ko na mahigit ginagamit to. Wala naman akong naging problema. At sinubukan ko ito sa 400 watts na speaker, at kaya naman niyang bayuhin, pero hanggang alas 12 lang ang volume niya, o kalahati. So ang ibig kong sabihin mga pare ko, sa alas 12 na volume, mula dito, itong point na to, hanggang kalahati lang, yan, alas 12. Kita nyo yung relo na dito alas 12, kaya tinatawag na alas 12. Pag ganyan na, alauna na yan, ganyan alas 2, yan, kaya tinawag na alas 12, nasa kita, yan. So yun pare ko, so base sa
Ang totoong watts niya mga pare ko, para sa akin lang, base sa transformer niya na 27 volts is tansya ko na sa mga 45 to 50 watts lang yung totoong power niya. So ito, peak music power output 1200 watts. Masyadong overrated na siya, di ba? So siguro yung peak music power output niya pwede sa mga 150 to 200 watts. So overrated na siya, pero pinapayagan na to sa market ng mga ganito. Pinapayagan, so okay lang yan. So ang akin lang, tip ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng mga ganitong klaseng amplifier, huwag nyong pagbasihan sa labas na maraming maraming ganito, gaya nito. Maraming pihitan. Maganda sa tignan, presentable. Ang tanong kung okay ba ang loob? Maganda bang loob? Matibay ba? Malakas ba? Pero kung may pira naman kayo, huwag na kayong maginayang bumili sa 1,200 watts na nakalagay. May iba naman na gusto lang ng may music lang, is okay na. So, depende sa inyo pa rin. Ang iba naman, nag-expect na 1,200 watts, so binili. Pagdating sa bahay, pag testing, nakukulangan sa lakas. Yun lang ang kayang bigay ng amplifier. Yun. So, delikado yung buhay mo. Delikado yung pira mo, baka masira yung amplifier mo, pipilitin mo pa. Kasi po, mga pare ko, hindi advisable sa amplifier na i-pull natin ang volume. Ganito. Hindi po advisable yan sa mga ganitong klaseng amplifier na integrated lang. Kung hanggang saan lang yung kaya ng amplifier mo, doon ka lang huminto. Malalaman mo naman kung hindi na kaya ng amplifier mo kasi basag na yung tunog. Basag na yung tunog ng speaker mo. So pag gano'n na yung tunog, huwag mo nang pihitin pa na gano'n. Huwag mo nang gano'n pa gano'n. Yan. Kasi nahihirapan na yung amplifier mo. Nabibigatan na siya. Hindi na niya kayang pasanin. So kung basag na, mag-minus ka ng tunog. I-atras mo. Pag doon hindi na basag, doon maganda yung tunog. Yun, kaya na yun. Okay na yun. Ayan. So yun lang mga pare ko, yung tips ko sa inyo. Bumili kayo, huwag kayong magbase sa labas na anyo. Magtanong-tanong kayo, mag-search kayo sa YouTube, sa Facebook, o magtanong-tanong kayo sa mga may alam, kagaya ng video ito, kung maganda ba tong klaseng amplifier na to. Pero overall mga pare ko, okay naman, para sa akin okay naman siya. Sinabi ko nga kanina, 2 taon mahigit ko nang ginagamit to. Wala naman akong nagiging problema nito. Ni AB302 na DB audio. So malakas siya. Okay naman. Para sa akin matibay rin. Depende lang kahit anong klaseng amplifier naman mga pare ko, kahit anong brand, depende lang yan sa paggamit mo. Kung hindi ka abusado gumamit, tatagal yung amplifier mo. So yun mga pare ko, dagdag ko lang na tips sa inyo mga pare ko. So kung magsasalpa kayo ng speaker, dapat mas mababa ng 50% yung wattage ng speaker kaysa amplifier. So dapat mga pare ko, lamang yung watts ng amplifier ninyo kaysa sa speaker ninyo para safe yung speaker. At saka mga pare ko, sa isang amplifier dapat lang talaga is 2 speaker lang yung minimum niya na naka-load. Lalo na sa mga integrated amplifier na kagaya nito. So ang minimum niya is 2 lang talaga yung dapat naka-load sa kanya. Pero kung medyo mataas naman yung supply mo ng amplifier mo, pwede mong lagyan ng 4, loadan ng 4, basta magkapareho lang yung watts ng speaker at magkapareho lang yung ohms nila. Kunwari ito nasa mga 200, palagay natin 200 watts yung PMPO niya. So pwede mo siyang salpakan ng 2 150 watts na speaker. 150 watts. Kasi importante na mas mababa ng 50% yung watts ng speaker mo kaysa amplifier. Dapat mataas ng 50% yung watts ng amplifier mo kaysa sa speaker para safe yung amplifier mo. So kung gusto mo namang magdagdag ng 2 speaker, dapat 150 watts din na 2. So sa bawat channel, salpakan mo ng 2 speaker, pero dapat pareho ng watts, pareho din ng ohms. Dapat sa isang channel 2 8 ohms nakalagay. So para magiging 4 ohms na lang siya. 2 8 ohms,
i-divide niya sa dalawa, is magiging 4 ohms yung load niya. So, medyo tataas pa yung wattage, tataas pa yung lakas niya. Medyo lalakas pa siya. Yun. Pero pag basag na yung tunog, huwag mo nang i-volume. Kasi madaling uminit yung amplifier mo pag 4 ohms yung load. Mas malamig yung amplifier mo pag naka 8 ohms lang. Mas relax yung amplifier mo. Pero pag basag na, huwag mo nang i-volume. Kasi iinit talaga yan. Pag iinit yan, hindi na kayang higupin ng cooling fan yung init na nasa loob. At magbabaga itong heatsink mo. Ay nako, delikado yan. Masisira talaga ang buhay mo. So yun lang mga pare ko, yung tips ko. Yan. So yun lang mga pare ko. Maraming salamat sa panonood pare ko at hanggang sa muli.